Paano barahin ang isang narcissist para makita niya ang kanyang pagkakamali? Yon. So meron ka bang partner na NPD or merong narcissistic personality disorder? So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, actually, kapag nagkaroon ka or nagkataon na meron kang partner na narcissist, ay isa ito sa pinakamahirap i-deal na klaseng partner. So ngayon, ito po yung pag-uusapan natin, and kung sa mga hindi man nakakaalam or hindi nila ramdam kung ano ba yung meron sa partner nila, if isa ba siyang narcissist o hindi, so yun muna ang uunahin natin. Okay, ano ba yung meron sa isang partner na merong NPD or Narcissistic Personality Disorder? Pero hep, no? Take note po sa sinasabi nating disorder. Ibig sabihin, may something sa kanya na hindi in order, may pagkakamali sa personalidad ng taong ito, na yun po ang nagiging dahilan na kung bakit ka nahihirapan sa kanya makikitungo. Okay, na kung nafe-feel mo sa ngayon na parang ang hirap niyang pakisamahan and parang wala kang peace of mind, na parang hindi matiwasay, no, yung inyong pagsasamahan bilang magkarelasyon, is maaari na yung partner mo ay isang narcissist. And kung napapansin mo rin na parang makasarili siya, na parang sarili niya lang palagi ang kanyang iniisip, at saka wala siyang pakialam sa'yo, wala siyang empathy, and wala siyang emotional intelligence, pasok din po yan sa isang narcissist. And yung isa pa dito, no, na parang hindi sila tumatanggap ng kanilang pagkakamali. So yun po talaga ang tatalakayin natin, na kailangan din nating iparamdam sa kanila yung kanilang mga pinaggagawa na sila ay nagkakamali. In short, kailangan nating ipadama sa kanila yung kanilang mga kasalanan or pagkakamali. Okay, so paano nga ba natin ito i-handle? No, so ngayong napupuna mo na yung partner mo ay isa palang narcissist, ito po ang dapat nating gagawin. Yung isang narcissist utol ay napakahirap po niyan pakikitunguhan. No, and kung lalabanin mo siya or kakalabanin sa pamamagitan ng pananalita, ay hindi po yan matatapos. Hindi ka rin magwawagi. Kasi yung mga narcissist na klaseng tao ay mga great manipulator. Magaling sa pagmamanipula, magaling mangbaliktad. No, mas lalo kanilang ididiin na ikaw talaga yung may kasalanan. So kahit anong pagdedepensa mo pa na gagawin sa iyong sarili, ay hindi ka talaga magwawagi. In short, utol, huwag kang makipagpaligsahan, no, na babanggain mo yung ego to ego, yung ego mo at saka ego niya. No, kasi hindi talaga yan titigil. Hindi po yan magpapasindak. So wala, no, ma-stress ka lang, mas lalo ka lang maguguluhan, mas lalo ka lang mapapagod, at saka mas lalo ka lang masasaktan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang babae. Okay, so ito po yung pamamaraan natin para mabara din natin yung isang narcissist, at saka makikita niya rin yung mga pagkakamali niya. Sa gawain na ito, utol, ay tinatawag ko po itong dog training method. Okay? So, himay-himayin natin para mas maintindihan ninyo at saka mas maunawaan na mas malawak. Okay, ano nga ba yung meron sa dog training or sa pagtitrain ng aso? 'Di ba? Ang aso kasi, utol, ay nakukuha or napapasunod natin base sa mga kagustuhan nila. No, kung ano yung kagustuhan ng aso, ay dyan din natin sila idadaan. No, kung paano natin sila sasanayin. So kung sa aso naman, syempre, walang iba kundi pagkain. No, kung anong paborito na pagkain ng aso, dyan din natin sila sasanayin. Example na lang, kung may gusto kang ipapagawa sa aso, di ba, is once na hindi niya nasusunod, hindi natin sila nabibigyan ng reward. Walang pagkain, no? Hanggang sa makuha ng aso kung nasunod niya yung sinasabi natin, and after na kung magawa niya yung isang bagay na pinapapagawa natin,
And then, kapag nararamdaman or mapapansin ng aso na meron pala itong reward is yun at yun na po yung tinatak natin sa isipan ng aso. Na kung sasabihin ng trainer ko na ganito is magro-roll over ako dahil may reward. Yeah? So, ang tanging hawak-hawak nating bala dito is yung reward na kagustuhan ng aso. Okay? So, same thing as ganon din yan sa partner natin na narcissist. Ano nga ba yung reward na hinahanap-hanap niya? Kundi yung bilang pagkaroon ng isang partner na sunod-sunuran. Oh. So sa pagiging sunod-sunuran is pwede naman tayong magiging sunod-sunuran if pinapahalagahan din tayo ng partner natin. Diba? Hindi naman pwedeng magiging sunod-sunuran na lang tayo pero binabaliwala naman tayo ng partner natin. No? Sarili niya lang yung kanyang iniisip. Binabaliwala tayo, ini-ignore tayo, hindi tayo pinapahalagahan. So okay lang ba sa'yo na magiging sunod-sunuran ka pa din? Yes. Dog training method. So, in short, gagawin lang natin yung isang bagay kapag wala siyang nagagawang kasalanan sa atin. Gagawin natin yung isang pagmamahal, pag-aaruga, pag-aasikaso kapag wala siyang ginagawang kasalanan sa atin. Kapag meron man utol, ito po ang gagawin natin. Huwag na huwag mo pong idaan sa salita, kundi idaan natin sa pamamagitan ng pagkilos. Halimbawa na lang, kapag meron kayong bangayan or kapag meron kang hindi nagugustuhan sa mga kinikilos niya, all we have to do is, hindi nga sa pamamagitan ng salita, kundi kailangan nating tanggalin yung presensya natin sa taong ito. Dumistansya muna tayo. At saka gawin natin yung silent treatment. Kumbaga pa, huwag nating ibigay yung kagustuhan niyang maging sunod-sunuran ka sa kanya dahil meron nga siyang ginagawang kabalastugan. Hindi natin pwedeng ibigay sa kanya yung reward na gusto niya, kundi tanggalin natin ito sa kanya. So, ibig sabihin, minumulduran natin yung isipan ng taong ito na kung okay ka sa akin, magiging okay din ako sa iyo. Pero hep. Kapag kalaban mo yung isang narcissist utol, dapat sobrang tibay mo talaga dito. No? Dapat hindi ka nagpapatinag. Kasi kung isa kang mahina, no, kung isa kang medyo marupok at saka madali lang mapapaniwala or madali lang mabola, ay talagang hindi ka mananaig sa isang narcissist. Isipan dapat ang kailangan mong gamitin dito utol. Kapag kalaban mo ay isang narcissist, ito talaga ang kailangan mo. Ito talaga yung pambala mo. Isipan. No? Utak sa utak. Kasi yung isang narcissist, wala siyang ibang ginagamit, hindi puso, kundi yung kanyang isipan. Nauutakan ka. Kaya nga, puro pansarili niya ang kanyang inuuna. Kasi, makasarili siya. Kasi, inuuna niya. No, yung sarili niyang kapakanan versus sa'yo. No, so ikaw, wala kang pakialam, wala siyang pakialam sa'yo, pero kung ikaw din naman, wala ka rin pakialam sa sarili mo, hinahayaan mo lang na binubola ka lang, ginagago ka lang, hindi ka talaga mananaig dito. Yan. So yun po, kung paano natin i-deal or i-handle yung isang narcissist. No, gawin po natin yung dog training method. Huwag na huwag po tayong magpasindak, at saka huwag na huwag po tayong makikipag-argue sa pamamagitan ng pananalita, kundi tumahimik, silent treatment, dumistansya. Yun po ang reward na tatanggalin natin sa kanya. And yun din yung reward na ibibigay natin sa kanya kung okay siya. Nakuha ba ng mas malinaw? Okay? Pero ito na nga mga utol, kailangan mo ring pagmasdan. No? Yung tao na ito, or kailangan mo ring silipin yung sarili mo bilang pagpasok sa ganitong klaseng relasyon. Kung okay lang bang pwede pang ayusin, or kung okay pa bang manatili din sa ganitong klaseng tao. No, tandaan ninyo, yung isang narcissist ay sarili niya lang yung kanyang iniisip. That's why, kailangan din nating kumilos hindi para sa kanya kundi para din sa ating sarili. Kailangan din nating protektahan yung ating sarili. Nakuha ba? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And sa mga may katanungan pa, you can leave a comment lang dyan sa ilalim and sasagutin natin yan lalong-lalo na dito sa ating YouTube channel. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush!